Masilo kong bagya. Good afternoon, YDC. No sinabi yung pogi, nalanta kayo no? Good afternoon, YDC. Meron lang akong gustong itanong sa inyo. Sino nag-i-expect ngayon sa Lord? Yun totoo. Sino yung excited ngayon sa Panginoon? Mabilis lang tayo ngayon. 4 na oras lang tayo mag-youth gig ngayon. So sana makinig kayo. Sana ituunin niyo yung mga pansin niyo sa salita ng Panginoon. Bakit? Because today, magkakaroon ng pagbabasag ng maling kaisipan. Ngayong araw na to, magkakaroon ng pagtutuwid sa ating mga parang kaalaman. Pero merong i-reveal sa atin ng Panginoon ngayong oras na to. And I hope na magstay kayo hanggang mamaya. Please refrain from parang akyat baba. Tapos pa mo, pagbababa kayo, 35 kayo agad no? Yung iwasan natin yung ganyan hanggat pwede makinig tayo sa salita ng Panginoon. For I know, this will change us. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayong babaguhin tayo ng salita ng Lord? Kung makikinig tayo. Alright? Sino dito yung napawaw doon sa mahiwagang plot twist na napag-aralan natin last week? Ano kasi yung nangyari? Si Haman, anong ginawa kay Haman? Binarbecue. Yung ginawa niya para patayin niya si Mordecai, siya yung namatay doon. Bakit? Kasi ganun kabuhay ang Diyos. Ganon katinding magbigay ng favor ang Panginoon na anumang plano ni Satan sa'yo, it will be used against him as well. Naniniwala ba kayo doon? Anong plano ni Satan? Sirain yung buhay ng mga kabataan. Anong gagawin ng Diyos? Aayusin niya yung mga buhay natin. Kung magpapasubmit tayo sa Kanya. Alright, so yung pag-uusapan po natin, isa sa mga kilala na biblical character sa Bible, kaya nga biblical character. At ang pangalan po niya is si Job. Pakisabi, Job. Yan. Kilala niyo si Job? Siya yung naghati ng dagat, no? Hindi ba siya yun? So si Job, kilala niyo si Job, makikita niyo siya, yung kwento niya, makikita natin sa Book of Very good. Diyan natin makikita yan kasi nandyan lang talaga siya. So, since napag-usapan natin, nasa ikatlong buwan na tayo ng unfailing faith ng mga believers. At ngayon, kagaya na sinabi ko kanina, kasi kami, nung dinidiscuss sa amin to ni Pastor Manny, ng pastoral staff, grabe, meron palang ganun yung kwento ni Job. Hindi pala siya ganito lang. Hindi pala siya chapter 1 at saka chapter 2, tapos chapter 42 agad. Meron pala siyang mga in-between na kumbaga sa pagkain, malasa. Kumbaga sa pagkain, masarap kapag dinanamnam natin. So, pag-uusapan po natin yung buhay ni Job. So, bibigyan ko lang kayo ng brief summary kung ano yung nangyari doon sa pinakaunang part ng Job chapter 1. So, si Satan nasa courts of heaven. Kasama niya yung merong mga angels doon, tapos pumunta si Satan doon, nakikiusap siya sa Panginoon. Okay, kausap niya ang Panginoon din, ang sabi niya dito, sabi ng Lord sa kanya, ikaw, Satan, saan ka nang galing? Saan ka nagpupunta? Ang sabi ni Satan sa kanya, akyat baba po ako, kalat-kalat ako dyan sa langit. Kalat-kalat ako dyan sa earth, sa langit. Sa earth, ang sabi niya. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, kilala mo ba si Job? Ang sabi dito ng Panginoon, have you considered my servant Job? Nakita mo na ba yung servant ko na si Job? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, and Satan immediately accuses Job, a righteous man of fearing God only because God has prospered him. So ang sabi ng Panginoon kay Satan, na-check mo na ba? Nakita mo na ba yung anak ko na sumusunod sa akin? Tapos ang sabi ni Satan sa kanya, kaya lang sumusunod sa iyo si Job. Kasi meron siyang nakukuha sa iyo. But hindi mo subukan, tanggalin yung wall of protection mo sa kanya. Tignan ko lang kung hindi kanya sumpain sa mukha mo. Bastos siya talaga yung Satanas So isipin mo, ang sinabi ni Satan sa Diyos, tignan ko lang, tanggalin mo yung wall of protection mo. Kapag nawala yung kayamanan niyan, isusumpa ka niyan. Anong sinabi ng Diyos sa kanya? O sige, gawin mo yung gusto mong gawin sa kanya, basta huwag mo siyang gagalawin. So si Satan, since nabigyan siya ng pagkakataon, anong ginawa niya? Bumaba siya.
Then ano pong ginawa niya? Babasahin natin yan dito sa may Job chapter 1, verse 1 to 5. Ang sabi dito, there once was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil. So meron siyang takot sa Diyos at humihindi siya sa kasalanan. He had 7 sons and 3 daughters. Next verse please. He owned, eto yung meron siya, ganito kayaman si Job. He owned 7,000 ships. Ship. Ganyang karami, ship pa lang yan. Meron siyang 3,000 camels. Wow. Gusto nyo camels? Hingi kayo kay Job. Meron siyang 5,000 teams of oxen. Ang ibig sabihin, meron siyang 1,000 na oxen. Meron siyang 500 female donkeys. Paano pa yung mga lalaki? Nakikita ninyo? Ganyan kayaman si Job. Ang sabi dito, he also had many servants. He was in fact the richest person in that entire area. Ganon siya kayaman. Ganito karami yung meron na pag-aari si Job. Job's sons would take turns preparing feast in their homes, and they would also invite their 3 sisters to celebrate with them. When these celebrations ended, sometime after several days, Job would purify his children. He would get up early in the morning and offer a burnt sacrifice for each of them. For Job said to himself, so after, dahil meron siyang 10 anak, 7 lalaki at 3 babae, anong ginagawa ng mga anak nila? Lipat-lipat sila ng bahay. For example, kay bunso, kay pangalawa, kay pangatlo, ang ginagawa nila, nagpa-party sila. Shot puno. Inom-inom sila ng wine doon. So, ang ginagawa ni Job, ang sabi niya sa sarili niya, perhaps my children have sinned and have cursed God in their hearts. So siguro, ang sabi ni Job, nagkasala yung mga anak ko. So anong gagawin ko? Sabi dyan, this was Job's regular practice. Ang ginagawa niya, daily. Pakisabi, daily. Anong ibig sabihin ng daily? Araw-araw, kada umaga, ang ginagawa niya, nag-offer siya ng burnt offerings para sa Diyos. Bakit? Para akala niya, okay, mababayaran ng ginagawa niyang pag-o-offer sa Diyos yung mga kasalanan na ginagawa ng mga anak niya. So, matututo tayo ngayon. Ang sabi dito, let's learn from the life of Job. The Bible states that Job was blameless and upright. He feared God and shunned evil. But one day, ang sabi dito, God allowed Satan to test him. We can learn many things about this book. Alam nyo, basahin nyo yung book ni Job. Huwag lang yung chapter 1 at saka chapter 2, pati yung chapter 3, 4, 5, 6 hanggang sa 42. Ang dami nating makukuhang lesson sa buhay ni Job. Pero ngayon, meron lang tayong pag-uusapan na 4 na bagay. Ang tanong, handa ka na ba? Tignan mo yung katabi mo kung mukhang handa yan. Unang tanong, mukha bang naligo yan? Pastor, parang iba yung amoy. Pangalawa, excited bang matuto ngayong hapon yan? Check mo, tignan mo. Tignan mo. Ayan. Mukhang excited naman po. Alright. So, uulitin ko lang, kung meron kayong mga cellphones, please use them para po makapag-notes tayo, makapagpa-picture tayo, hindi para mag-Facebook. Alright? Hindi para maghanap ng crush mo sa Facebook. Wag. Hindi para mag-chat ng kung sino-sino. Ang gagawin natin, mag-note tayo para mapag-aralan natin ang ipipreach po natin ngayon. So, Job had an unfailing faith in God because Job did not sin but worshiped God even in the midst of severe tragedy. Ito yung naging response ni Job nung merong nangyari sa kanya. Kuya, ano bang nangyari sa kanya? Ito. Chill. Relax. I got you. Pag-aaralan natin yung buhay ni Job na yan. So, mababasa natin yan sa Job chapter 1, yung katuloy na binasa natin. Pero hindi natin babasahin lahat dahil sobrang haba niyan. So, anong nangyari? Tinanong lang ng Diyos si Satan, Satan, saan ka nang galing? Anong sagot ni Satan? Pakalat-kalat po ako sa earth. Tinitignan ko yung mga swag-swag doon. So, anong ginawa po ni Satan? Ang sabi ng Lord kay Satan, na-consider mo na ba yung anak ko na si Job? Yung servant ko na si Job? Anong sagot ni Satan ulit? Kaya ka lang niya pinupuri, kaya ka lang niya sinasamba kasi meron siyang nakukuha sa'yo. Kasi pinagpapala mo siya, kasi pinoprotektahan mo, kasi binibless mo lang siya. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sige, gawin mo yung gusto mong gawin sa kanya. Kasi ang sabi ni Satan sa kanya, subukan mong tanggalin yung wall of protection. Tignan ko lang kung hindi kanya sumpain sa mukha mo. Anong sinabi ng Diyos? Sige,
Gawin mo yung gusto mong gawin, pero huwag mong hahawakan si Job. And then, ito po yung nangyari. Pakatingnan natin to ha. Mabilis lang na pangyayari to. One day, nasabi dito, when Job's sons and daughter were feasting and drinking wine at the oldest brother's house. So, nagiinuman sila. Nakukuha. Alam niyo yung nagiinuman? May alak na kasama. Alright? Ito yung ginagawa nila. Nagiinuman sila. Ang sabi dito, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby. And the Sabaeans attacked and made off with them. They put the servants to the sword. So, yung mga oxen natin, Job, bossing! Bossing. Boss! Sabi niya, boss, yung mga ox natin, pinatay, kinuha. Tapos lahat ng mga servants na nagbabantay sa mga ox natin, pinatay din po nila. Habang nagsasalita pa siya, meron na namang isang servant lumapit. Kunyari, takbo yun. Hindi ako makatakbo eh. So, ang sabi dito, bossing! Ang sabi dito, boss, yung mga servants nating marami, yung mga servants mo na marami, pati yung mga ship mo, pinatay din po. Kinuha din po sa iyo. At ako lamang yung natira para mag-report sa iyo. Hindi pa siya tapos magsalita, meron na namang isa. Kunyari, takbo ulit yun. Ang sabi ng messenger, bossing. Ang sabi ng isa, boss, yung mga camels mo, pinatay din. Ako lang yung natira, pati yung mga servants doon, pinatay mo. Hindi ba siya tapos magsalita? Bossing! Ano to ha? Kasi report to. Ang ibig sabihin, emergency. Okay? Hindi ko lang magawa yung emergency kasi parang nakakapagod eh. Alright. Ang sabi ng last, ito po nangyari to, ganito lang kabilis. Boss, meron nangyari dito. Hindi pa siya tapos. Boss, meron na naman nangyari. Boss, namatay. Ang sabi ng last, boss, namatay yung mga anak mo, boss. Boss, yung 10 anak mo, boss, namatay. Imagine yung nangyari sa buhay ni Job. Nawalan siya ng, tingnan nyo, napagod na ako, sabi ko na nga, be. Nawalan siya ng oxen and donkeys. Ilang libo yan. Nawalan siya ng ships, nawalan siya ng camels, nawalan siya ng ilang daan, possible thousands of servants. Pero ano yung pinakamasakit dito? Namatay yung mga anak niya. Alam ko, hindi ko napapataas kung sino. Pero alam ko, meron na sa atin, hindi lahat, pero meron na sa ating naranasang mamatayan. Hindi masarap sa pakiramdam. Tama. At sinasabi nila na isa sa mga pinakamasakit na pwedeng mamatay, okay, or mamatayan yung isang tao, yung magulang. Bakit? Because naka-design yung magulang na una siyang mamatay kaysa sa mga anak. At sinabi nila, walang kasing sakit yung pakiramdam na yung magulang yung maglilibing sa kanyang anak. And here, para lang makita po natin kung gaano katindi at kasakit yung nangyari kay Job, yung namatay sa kanya, hindi isa, hindi 2, hindi 3, ilan? 10 anak. Imagine yung pwedeng gawin ni Job na, Lord, bakit ako? Lord, bakit sa akin nangyari ito? Anong nangyayari sa akin? Pero tingnan nyo, within just, siguro more or less, a minute lang to. Yung mga reporting na nawala yung mga livestocks na meron tayo, namatay yung mga anak mo. Itong 4 na servant na to, nung lumapit, nag-report kay Job, alam nyo kung ano yung naging response ni Job? Check po natin sa chapter 1, verse 20 to 21. Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. Come on. Ang naging response ni Job, ang ginawa ni Job nung narinig niya, yung mga reports sa kanya ng mga servants niya, nagpatira pa siya. Nagpuri siya sa Panginoon. And that should be our response every time na meron tayong pinagdadaanan, kapatid. Alam nyo, pwedeng sabihin ni Job, hindi na ako maniniwala sa iyo, Lord. Masakit yung nangyari sa kanya. Masakit yung nangyari sa kanya. Sa atin nga, yung alaga lang natin na hayop yung mamatay, asaktan tayo eh. Anak pa kaya? Pero anong naging response ni Job? He fell to the ground to worship. Nagpuri siya sa Panginoon. He said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. Pakisabi, praise the name of the Lord.
In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Alam mo yon yung ginawa ni Job dito sa chapter 1 na to. Pupurihin ko pa rin ang Diyos. Sasambahin ko pa rin ang Panginoon. Hindi ko siya sisisihin sa mga nangyayari sa akin. Bakit? Anong sabi niya? Naked I came here and naked I will go back to Him. Wala akong dala dito. Nung nabuhay ako, wala rin akong dadalhin kung mamamatay ako. Ang sabi lang ni Job dito, yung isa sa mga pinakamaganda at matinding response na dapat meron ng isang Kristiyano ito. Kahit anong mangyari, Lord, pupurihin kita. Praise be the name of the Lord. In my pain, I'm gonna praise God. In my worry, I'm gonna praise God. And every time na broken ako, I will praise God. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, even in blessings, or sa paghihirap natin, I'm gonna praise God. Bakit? Ito yung buhay ng isang Kristiyano. YDC, nandyan pa ba kayo? He did not blame God for all the unimaginable tragedies that had happened in a short period of time. Ang sabi dito, in just one day, actually a minute lang, nawala lahat ng meron siya. Pero yung naging response niya, na dapat ganun din tayo. We should have that exceptional attitude like Job, na kapag meron ng sufferings, meron ng pains, meron ng struggles, meron ng challenges, I'm gonna worship the Lord. Pupurihin ka ng Diyos. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:18, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ito yung gustong magkaroon tayo ng Panginoon, an attitude of gratitude. Anong ibig sabihin yan? Yung puso na kahit merong hindi maganda nangyayari, iisipin natin, alam natin, pangit man yung sitwasyon ko ngayon, pero mabuti pa rin ng Diyos ko. Kahit gaano kahirap to, sa Diyos ko walang mahirap. We should be thankful, we should be grateful sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Hindi dahil, hey, praise God kasi may sakit ako. Hindi, praise God kasi buhay ang Diyos mo sa kabila ng sakit na meron ka. Hindi, praise God kasi buhay ang Diyos mo sa kabila ng pagsubok na meron ka. Palagi po dapat ganun. And ito, sigurado ako dito, babaguhin ng ganung attitude yung buhay po natin. Check nyo, itry nyo sa buhay nyo. Kung puro kayo reklamo, itry nyo, magpasalamat kayo, mag-iiba yung perception ninyo sa buhay. So unfailing faith is praising God and thanking the Lord even in the midst of troubles. So baka meron po sa inyo ngayon, kasalukuyan, meron kayong pinagdadaanan. Kasalukuyan, meron kayong hinaharap sa buhay. Pero ano po dapat natin gawin? Papurihan po natin ang Diyos. Alright, sambahin po natin ang Panginoon. Pangalawa, Job had an unfailing faith in God because Job held on to his faith even when he was afflicted with painful sores. Sores, sakit. Alright, ang sabi po dito, ayan yung katuloy, so nag-fail si Satan. Alright, so umakyat ulit siya sa courts of heaven. Anong sabi niya? Anong sabi ng Lord sa kanya? Oh, Satan, saan galing? Buhay-buhay. Ang sinabi ng Lord sa kanya, oh, saan ka galing? Ano sagot ni Satan sa kanya? Ito po, galing ako dyan sa mundo. Galing ako sa earth. Tapos anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Na-check mo na ba si Job? Sabi niya, have you considered my servant Job? Pangalawang beses na to. So, dahil nag-fail si Satan, natanggalin lahat ng meron siya. Anong sinabi ni Satan sa Panginoon? Alam mo, kaya lang ganyan yan, Lord. Alam mo, kaya lang ganyan yan. Kasi hindi mo siya tinira physical. Kasi wala siyang direct effect doon. Kasi buhay siya, malakas siya. Anong sinabi ni Satan? Subukan natin siya sa physical niya. Tanggalin natin yung health na meron siya. Kasi nawala na lahat kay Job eh. Tanggalin naman natin yung health na meron siya. Tignan ko lang. Ang sabi ni Satan, tignan mo man. Ang sabi ni Satan sa Diyos, kung hindi ka sumpain yan sa mukha mo. Imagine, ganito kabastos yung demonyo eh, no? Check natin kung ganito yung attitude natin, baka nagiging demonyo na din tayo. Pero check lang natin, ang sinabi ni Satan sa Panginoon, tignan ko lang kung di ka sumpain yan sa mukha mo. So anong ginawa ng Panginoon? Sige! Gawin mo yung gusto mo, pero wag mo lang siyang papatayin. So si Satan, bilang tuso, nagkaroon ng opportunity. Pinagbigyan eh. Ang sabi dito sa Job 2:7-10, so Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. So ito yung ginawa ni Satan kay Job. Simula sa kanyang ulo. Hawakan yung ulo nyo. Meron? Iba nyo kung wala. So, simula sa ulo hanggang sa talampakan, merong pigsa.
Sino na nakaranas dito na magkaroon ng pigsa? Hindi nyo pa? Oh, praise the Lord. Isa sa mga pinakamasakit na posisyon ng pigsa, saan? Sa puwet. Kahit isa lang yan, mahihirapan kang umupo, tsaka tama, umupo, tsaka kumain. Hindi, lahat ng pag-upo, lalo na yung pagbubuwas natin, mahirap dyan. Kahit isa lang yan, yung sakto sa posisyon, yung perfectly placed siya doon, talagang mag-i-struggle ka sa pag-side dyan eh. Pero imagine natin, yun nangyari kay Job buong buhay. Sa lahat, hindi sa lahat ng panahon, sa lahat ng parte ng kanyang katawan, simula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan, meron siyang pigsa. Ay, kasakit! Hindi ko alam kung nakikita ninyo kung gaano kasakit yung meron si Job. Nangyari to. Alright? Possible weeks or months after nang nawalan siya ng lahat. Tapos ngayon, sakit naman yung meron siya. Ganito kasakit yung pinagdadaanan ni Job. Tignan natin ito sa verse 8. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself. He scraped himself with it as he sat among the ashes. Sa sobrang sakit ng pinagdadaanan niya, kumuha siya ng basag. Naning pottery? Paso. Kumuha siya ng parte ng paso para bakbakan. Ganon kasakit, man. Ganon katindi yung pinagdadaanan ni Job. Tapos ito pa. Tingnan natin yung verse 9. His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity?" Imagine, ganito yung pinagdadaanan ni Job. Alright, ganito kasakit yung meron si Job. Hindi siya makagalaw. Siguro this time dahil nga puno siya hanggang sa talampakan niya ng pigsa. Curse God and die. Ang sinabi ng asawa niya sa kanya, talaga bang magmanampalataya ka paging Ginoo? Talaga bang nananatili ka pa sa Diyos? Nagtitiwala ka pa sa Diyos? Nawalan na nga yung mga anak natin. Namatay yung mga anak natin. Ngayon, may pigsa ka pa sa buong katawan. Tapos maniniwala ka pa sa Diyos mo. Ang sabi dyan, curse God and die. No, palaging masama yung perception natin sa asawa ni Job, no? Pero kailangan din natin i-consider that she lost her son as well. Her children as well. Kaya ganito yung naging reaction niya. Kaya ganito yung naging response ng asawa ni Job kasi namatayan din siya. Nawalan din siya. Thank you, Jim. Balaw na, bibigyan mo ako, Jim. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Jim. Kung wala si Jim, wala tayong mic ngayon. So, ganito yung naging response ng asawa niya. Tapos, anong sinagot ni Job? He replied, "You are talking like a foolish woman." Alam nyo, meron ako nabasa nung pinag-aaralan ko ito, ang sabi niya, bakit hindi niya sinabing you are talking like a wicked woman? Kasi ano bang meaning ng foolish? Yung foolish ang ibig niya sabihin, ang sabi nung nabasa ko, nawalan ka ng discernment. And possible that Job's wife is okay naman siya. Kaso nga dahil nangyari sa kanya, naging iba lang yung response niya. Ang ibig lang sabihin, possible, nawalan lang siya ng pananampalataya din sa Diyos. Kaya nga, ang gusto niya na lang gawin ni Job sa kanya, curse God and die. Sumpain mo yung Diyos mo, tsaka ka na lang mamatay. Yan yung sagot ng asawa niya sa kanya. Pero ang naging reply ni Job, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" Tatanggap lang ba tayo ng maganda? Pero yung mga mahihirap, masasamang bagay, hindi natin tatanggapin. And all this, tingnan natin to, Job did not sin in what he said. Ito yung naging response naman niya. Kahit physical na yung pagtitira ngayon, kahit nagkaroon na siya ng sakit, kahit nagkaroon siya ng pigsa, ano nangyari? He did not sin sa lahat ng kanyang sinabi. Sino dito yung meron nakukuha? Sino dito yung meron natututunan? Na kahit pala nahihirapan ako, ang kailangan hindi ako magkasala. Ang kailangan pa rin purihin ko ang Diyos ko.
Nakuha ninyo. So, ang sabi dito, kagaya na sinabi ko kanina, yung gap dito, hindi natin alam, hindi siya nakasulat sa Bible. It's possible after how many days, weeks, months na nangyari after na mawala yung mga anak, hari-harian ni Job. Pero, one thing remains true. Bilang magulang, masakit pa rin yung pinagdadaanan ni Job. And then, nangyari na naman yung meron siyang sakit na to. So, grabe lang yung pinagdadaanan ni Job, no? Alam ko, lahat tayo meron tayong kanya-kanyang bagay na pinagdadaan sa buhay. Tama, mali. Lahat tayo merong pinoproblema sa buhay. Tama, mali. Hindi lang tayo pare-pareho ng level. Siguro yung iba sa inyo yung pinoproblema about sa buhay na. About sa future na. About sa career na iti-take mo. About sa partner na pinagpipray mo. Meron naman sa atin yung pinoproblema natin kung makakapag-aral pa ba tayo or hindi. Yung iba naman kung anong work, kung saan siya papasok. Yung iba naman, kung papasok siya bukas or hindi. Pambirang struggle, ne? So, huwag kayong pumasok bukas. Bakit? Sunday. Very good, children. So, yung iba naman, yung pinoproblema nila, saan sila bibili ng projects, paano nila gagawin to, yung iba thesis. So, we have different levels of problems. Meron tayong lahat pinagdadaanan. Pero hindi yun excuse para magkasala tayo. YDC, hindi natin pwedeng gamitin excuse yan para gumawa tayo ng mali. Tama, mali. So, dapat nagiging maingat pa rin tayo sa mga responses natin. Lahat, alam nyo, hindi natin control yung mga mangyayari sa buhay natin. Tama, mali? Hindi natin control na meron darating na problema sa buhay natin. Anong control natin? Yung magiging response natin sa bagay-bagay. And I hope we will always respond. Respond? Ayan, in worship. And I hope, regardless kung ano man yung mga hinaharap natin ngayon, we will respond in faith. I hope palaging ganun po yung gawin po natin. So, ganito yung ginawa ni Job. Nawala yung mga anak niya, nawala yung hari-harian niya, he praised God. Ngayon, nagkaroon siya ng sakit, nawala yung health na meron siya. Alam nyo, anong ginawa ni Job? He still did not sin. Hindi pa rin siya nagkasala. Actually, kung babasahin natin yung katapusan ng chapter 2, dyan natin makikita yung mga kaibigan ni Job. Right? Nagkaroon siya ng kaibigan na gusto siyang i-console, pero ang nangyari, kinondemn siya. So, the story goes on. Ngayon, comes point number 3. Well, Pastor, mabilis lang pala yan eh. Tapos na tayo sa unang pangalawa. Unang dalawa na point po natin. Job had a failing faith in God because Job repented when he realized his sin when God spoke to him. Aba, kuya. Teka lang, Pastor. Parang di tayo nagkakaintindihan. Ang sabi mo sa point number 1, tsaka point number 2, chapter 1, tsaka chapter 2, hindi nagkasala si Job. Pero bakit merong ganyan? When he realized his sin, meron ba siya kasalanan ginawa? Kasi dito nagfo-fall yung tanong. Kaya alam nyo, isa to sa mga pinaka-controversial na book. Palagi mga controversies no? Last week, napag-aralan natin, naging controversial yung book ni Esther. Bakit? Kasi walang nakalagay doon na God. Walang nakalagay doon na Lord. Walang salita na nakalagay doon na Lord. But, pinatunayan ng word, ng sariling word last week, ng word, ng Bible last week itself, na nandun pa rin ang Panginoon despite wala yung pangalan niya. Alright? At ngayon, titignan din natin to. Makikita natin, malalaman din natin na importante pala na nandirito to. At masasagot din dito, why do the righteous suffer? Ang sabi dito, though God said that Job was a righteous man, why did God allow such tragic events to happen in his life? Bakit pinahintulutan ng Diyos? Bakit pinabayaan ng Diyos na mangyari yun kay Job? Bakit hinayaan niya, inalaw niya si Satan na gawin yun kay Job? Ang sabi dito, there are so many verses in the scriptures that the righteous are blessed. Tama, mali? Marami tayong nababasa. Actually, pinipreach natin yan. Palaging pinagpapala yung mga righteous. Tingnan natin yung mga verses na to. Proverbs 10, chapter 10, verse 3. The Lord does not let the righteous go hungry. Blessing yan ng righteous. Ano nangyari kay Job? Nahirapan. Kasi namatay lahat ng livestock niya. Yung next verse natin, Proverbs 10:9. Whoever walks in integrity walks securely. Anong sinabi ng introduction natin kanina? Ang sabi ng Lord kay Satan, did you consider my servant Job? He is a man of integrity. Pero bakit yun nangyari kay Job? Nawala siya ng security. Namatay yung mga anak niya, nawala lahat ng meron siya.
Check lang natin ito. Proverbs 9:16, the wages of the righteous is life. Ang ibig sabihin nito, yung blessing daw ng mga righteous, yung mga matutuwid, which is ang sinabi natin kanina, si Job, ay buhay. Pero bakit namatay yung mga anak niya? Bakit namatay yung mga anak niya? Proverbs 10:24, what the wicked dread will overtake them. What the righteous desire will be granted. Palagay nyo ba, ginusto ni Job to? Palagay nyo ba, ginusto ni Job na mangyari sa kanya na mawala lahat yung mga ari-arian niya, maubos yung mga anak niya, mamatay sila, na magkaroon siya ng sakit? Ang sabi sa Psalms 112, 1-3, praise the Lord, blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His command. Their children will be mighty in the land. Ganyan ba yung nangyari kay Job? Hindi, kabaligtaran. Alright, ang sabi dito, the generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Pero yung kay Job na wala lahat sa kanya. Nakikita nyo to, tinitignan lang natin yung mga verses na nagsasabi na yung mga matutuwid, yung mga righteous, pinagpapala ng Diyos. Deuteronomy 28:2, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. So ang sinabi ng Lord kanina, righteous si Job. Ang sinabi na binasa natin, righteous si Job. So yung righteous, ang ibig niya sabihin, he is obedient to the Lord. Sumusunod siya sa Panginoon. Pero bakit ganyan yung nangyayari kay Job? Ang sabi ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Pero naubusan si Job, nawalan si Job. Yung last verse natin dito, ang sabi niya, Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. O nga, no kuya? Bakit puro kabaligtaran yung nangyari kay Job? Ang dami nating binasang verse, nakuha nyo. Actually, mas marami pa yan kung search natin yung Bible. Sobrang dami pa yan. Pero bakit kabaligtaran yung nangyari kay Job? Ang sabi dito, basahin po natin, God allowed Job to suffer because he had a purpose. Check natin to. Because he had a purpose. Merong dahilan ng Panginoon. Bakit? Si Lord hindi siya nantitrip. Ay, teka lang. So, tapos na ako kay Job. Si Radley naman. Pagtitripan ko muna si Radley. Bibigyan ko muna siya sakit, papahirapan ko muna siya, ganito muna. Palagay nyo, ganun yung Panginoon. Hindi lang basta-basta pumipili yung Lord. Teka lang, Ops, Kalimoso, ikaw naman. You're next. Here we go. Palagay nyo, ganun yung Panginoon? I don't think so. Alam nyo, sabi dito, He does not play a game in a man's life. God has a purpose for everything He does. And everything has a purpose. Naniniwala kayo doon? Kaya nga sa buhay natin walang coincidence eh. Sa buhay natin walang aksidente. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo doon? Walang aksidente sa buhay natin. Meron po palaging purpose ang Panginoon kung bakit mo na-meet yung mga tao na yan, yung mga kaibigan mo ngayon, kung bakit ka nandyan sa sitwasyon ngayon, kung bakit parte ka ng pamilya na yan ngayon, kung bakit ka dyan, nandyan ka sa school na yan, nandyan ka sa workplace na yan, yan yung mga kasama mo, kasi merong purpose ang Diyos sa'yo. And the same thing, ganyan din po yung ginawa ng Panginoon. Meron siyang purpose kung bakit niya inallow na mangyari yung mga bagay-bagay. Proverbs 16:4, the Lord has made everything for its purpose. Meron pong dahilan palagi. Sabi ng Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything. Okay, nakaset mo yan. Merong mangyayari sa lahat ng mga bagay na. Ecclesiastes 3:11. Woo! He has made everything beautiful in its time. Nakatakda pong mangyari yung mga bagay-bagay. Ecclesiastes 8:6, for there is a time and a way for everything. Merong purpose ang lahat ng bagay. Romans 8:28, and we know that in all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. So kaya nangyayari yung mga bagay-bagay na yan kasi merong dahilan ng Diyos. Kasi merong magandang plano pa rin ng Panginoon. Ngayon, ito na, pakisabi sa katabi mo, mag-seatbelt ka. Literal na nag-seatbelt no? Yung iba, nag-helmet pa. Sabi dito, God did not allow Satan to touch Job's life without a reason. If we read throughout the book of Job, ang sabi dito, we will find that Job is already clinging to his own righteousness. Binasa natin kanina, chapter 1, chapter 2, ang sabi ng Lord kay Satan, have you considered my servant Job?
Na-check mo na ba yung anak ko, yung servant ko na si Job? He is a righteous and upright man. He feared God and shunned evil. Pero throughout the Bible, kaya nga sinabi ko, dito tayo magbabasagan ng mindset. Kasi bakit? Lagi natin kino-quote yung Job, yung chapter 1, chapter 2, tsaka chapter 42. Pero meron pa palang chapter 3. At tsaka meron pang hanggang chapter 41. Ay, basahin nyo, sobrang ganda ng kwento na yan. Pero ito yung reason kung bakit, ito yung purpose ng Panginoon kung bakit inallow niya na mangyari yung mga bagay-bagay. Because Job is already clinging to his own righteousness. And ang sabi dito, which is why God allowed these terrible things to happen to teach him that it's not about his righteousness. Ang ginawa ng Panginoon, He allowed those things to happen para turuan niya si Job na, Job, hindi ka pinagpala, hindi ka ganyan dahil sa iyo. Kaya ganyan ka dahil sa grace ko na nasa iyo. At ito po yung dapat na matutunan po natin ngayon. But about God's grace in his life, that made him so blessed. Kung sino ka ngayon, kung anong ine-enjoy mo ngayon, it's not about you. It's because of the grace of God. It's been grace since the beginning of time. Palagi lang pong grace ng Panginoon. Pero check natin, Kuya Zap, nanguhula ka lang, di ko naman nabasa yan eh. Siyempre, ini-skip mo. Kaya hindi mo binabasa. A response to Zophar, ito na yung kinokonsole siya ng mga kaibigan niya, si Bildad, si Zophar, tsaka si, ano na yung lagi ito itong? Eliphaz. So, tatlo yan. Ngayon, ito yung naging sagot niya. Check natin kung gaano ka-self-righteous si Job. Job 12:3-4. Well, I know a few things myself. Meron din naman akong alam eh. And you're no better than I am. Uy. Ano palagay mo sa akin, tol? Mas magaling ka sa akin, tol? Hindi ka, no, tol? Mas magaling ako sa'yo, tol. Who doesn't know these things you've been saying? Palagay mo ba, hindi alam niya ng lahat? Yet my friends laugh at me for I call on God and expect an answer. I am a just and blameless man. Isipin mo, sinabi ito ni Job kay Zophar. Uy, excuse me, righteous, tol. Tol, number 1 to si Jesus sa puso ko, tol. Tol, humble to, tol. Yabang na, eh. Check pa natin to. Check niya lang to. Job 32:1. Sa Job pa rin to. So these 3 men stopped answering Job. Why? Because he was righteous in his own eyes. Ay, may nakabagyo. Ang akala ni Job, yung righteousness niya, nanggagaling pa sa Diyos, ang hindi niya alam, gumagalaw siya sa sariling kagustuhan na lang niya. Yung nagpapaandar sa kanya, hindi yung imputed righteousness ng Lord, kundi self-righteousness na lang. Imagine yung 3 kaibigan niya na nagko-console sa kanya, pati si Elihu, pangapat. Anong sinasabi nila? Encourage nila, sinasabihan nila, etc., etc. Pero yung sagot nila, tumigil sila. Bahala na ka, Ken. Bahala ka na dyan. Bakit? Because Job was righteous sa sarili niyang paningin. Holier than thou attitude. Mas banal ako sa'yo, no? Mas mapagbasa ko ng word sa'yo, no? Check pa natin. Job 27:5. I will never admit that you are right. Andyan din tol. Never kang maging right. Ako pa rin yung tama. Till I die, I will not deny my integrity. Hanggang mati ako, tol. Diya akong gusto, walway ko. I am in the right, bro. Ako yung tama, hindi ikaw. Check natin to. Yung una kanina, anong sinabi nung asawa niya sa kanya? Are you still upholding your integrity? Anong meaning ng integrity doon? Faith. Anong sinasabi ng asawa niya? Mananampalataya ka pa rin ba sa Diyos? Sa kabila ng mga nangyari sa atin? Anong sinabi niya dito? I will never admit that you are right till I die, and I will not deny my integrity. Ano yung integrity dito na pinag-uusapan? Reputation. Sariling image. Hindi kasi nakilala akong ganito, dapat ganito ako. Ito yung meron si Job. Ganito siya kayabang. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan si Job. Alright. Job 6:29. Relent, ang sabi dyan, do not be unjust. Reconsider, for my integrity is at stake. Uy, nakataya dito yung image ko, tol. Nakataya dito yung image ko, sis. Nakataya dito yung reputation ko.
Kasi ganito nila kakilala. Ang sabi dito, with these verses, we can observe that Job was already very confident in his own righteousness. Pero check natin to, relying on our own righteousness is unacceptable to God. Alam mo yon? Alam niyo yung ibig sabihin ng holier than thou attitude? Tol, ako nag-a-attend ako tol ng YDC service. Ay ako, nagsiserve nga ako sa church eh. Ikaw, nagsiserve ka ba? Belat mo. Nagpipray ka ba? Excuse me, I'm a prayerful person. Anong ministry mo? Anong ministry mo? Yak, isa lang ministry mo? Excuse me, kasama ako sa YDC. Kasama ako sa Calvary Kids. Kasama ako sa choir. Kasama ako sa Asher. Minsan nga, nag-guard pa ako eh. Wala ka sa level ko, boy. Sapik. Alam nyo, aminin natin at hindi, dumarating tayo sa ganyang pagkakataon. Check natin to. It happened to us. It happened to us. It happened to me. Nung kasagsagan na mainit kami, na yung init namin hindi nakakahawa, yung init namin nakakapaso. Alam mo yung, dahil ikaw nag-devotion ka, nag-fasting ka, tapos pag, kunyari, worship, no? Judge mo, kunyari, si Kuya AJ, Gwapo lang yan eh, pero ako nag-pray naman ako eh. Si Pastor Radley, mag-worship lead siya. Pogi na ako man kayo eh. Nag-fasting ako, di naman nag-fasting yung mga yan eh. Ba't ako magpapalit sa kanila? Uy. Itong leader ko na to, mas magaling ako mag-English sa kanya eh. Ikaw nga na pastor ka, mas magaling ako sa grammar sa iyo eh. O cakes. Ang gusto mong gawin ko? Alam nyo, minsan sa mga ginagawa natin, ina-attribute natin yung relationship natin sa Lord. Parang ginagawa natin, mas magaling ako sa iyo. Mas marami ako reward sa iyo kasi ako nag-obey ako. Nag-obey din naman siya eh. Ikaw nga, nag-obey ka sa church lang, sa bahay, hindi eh. Shots fired, baby. Yung holier than thou attitude, uy, alam nyo, mas close kami ni Lord. Ganyan kami ni Lord, oh. Kasi pag gising ko sa umaga, nagpipray na ako eh. Nagde-devotion na ako eh. Tapos sa lunchtime sa school, sa work, ay, hindi ako kumakain. Matthew 4:4. For man shall not live by bread alone, but on every word. Kaya ako nagde-devotion lang. Tapos yung relationship ko sa Lord, sobrang ayos. Kapag nasa church. Pero sa bahay, hindi ako nagpipray. Holier than thou attitude. Palagay mo, blessed ka kasi matindi ka. Alam nyo, isa sa mga kailangan bantayan tayong lahat, yung pride po natin sa puso. Baka akala mo nakatayo ka sa grace ng Lord, hindi mo alam nakatayo ka sa pride mo na pala. Sobrang shaky ng ground na yan. Actually, kailangan nating i-check na yung righteousness na meron tayo hindi galing sa atin. It is just an imputed righteousness from the Lord sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo natatawag na righteous. Sabi dito, no, Philippians 3:9, and can be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but the righteousness is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Alam nyo, si Paul yung nagsasabi dito. Si Paul na sobrang ganda ng resume niya. Si Paul na pwedeng magmayabang. Pero anong sinasabi ni Paul? Not having a righteousness of my own that comes from the law. Hindi yung katuwiran na meron ako dahil sumusunod ako sa batas. Hindi yung katuwiran na meron ako dahil lang nag-o-obey ako. Pero katuwiran na nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito, ina-acknowledge ni Paul na lahat ng meron siya. Even, lalo na yung righteousness na meron siya, galing lang kay Jesus. Tayo kaya, kanino kaya, saan kaya na nanggagaling yung righteousness po natin? Sabi ng Romans 10:1-4, brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. For I bear witness that they have a zeal for God. Meron silang passion, meron silang enthusiasm, meron silang kasigasigan para sa Diyos. But not according to knowledge. Sabi ng verse 3, for being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness.
For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Ito yung sinasabi po ni Paul. Na yung righteousness, alam nyo ba, ito nabanggit dito ni Pastor Radley kanina sa depth namin. Depth level to, yung mga di pa nagde-depth sa inyo, magsipasok kayo sa mga nakaregister, na hindi pa pumapasok, pasok kayo kasi last chance na lang para pumasa kayo. Alright? Pero sobrang ganda na tinuturo ng Panginoon. Kanina, ano kasi? Atin niya sinabi, Pastor Radley, na kaya ata mo, ay, may wala ako. May promote ko kasi depth Na yung, kaya tayo meron ngayon, yung standing natin, yung salvation natin ngayon, hindi dahil gumawa tayo. It's not because of our work. It's not even about our good works. Alam nyo ba, para lang same tayo ng tinatayuan, kaya tayo ligtas, hindi dahil mabuti tayo. Kaya tayo ligtas, hindi dahil masipag tayo. Kaya tayo ligtas, hindi dahil nagmi-ministry tayo. Kaya natin nagagawa yung mga bagay ngayon dahil niligtas tayo ng Diyos. Kasi meron ng ginawa ang Panginoon sa atin. Alam nyo ba, sobrang blessed natin, YDC. Bakit? Alam nyo, tayo, magkasala tayo, anytime, anywhere, makakahingi tayo ng tawad sa Diyos kapag buong puso tayong humingi ng tawad. Papatawarin niya tayo. But in the Old Testament, alam niyo yung ginagawa nila, kailangan pang mag-offer ng mga sacrifices. At hindi everyday makakapag-offer sila. Once a year lang mangyayari yun. At yung priest, yung high priest nila, kailangan pang i-purify yung sarili niya. But we were just so blessed. We are just so blessed, right, DC, that Jesus paid it all. We are just so blessed na ngayon, naging matuwid na tayo without offering a sacrifice. Why? Because He offered Himself for us. Ibinigay na siya sa atin. Yung buhay niya na walang kasalanan, naging kasalanan. Para lang yung kasalanan mo, kasalanan ko, mapatawaran. And that, why this is the grace of God. Ganyan po, kabuti, kabiyaya yung Panginoon. And I hope, pagkatapos ng service na to, we will be standing on the same ground. Sa grace lamang po ng Panginoon. We will not be holier than anyone else. Kundi naging banal lang tayo, nagiging matuwid lang tayo dahil po sa Diyos na sinasamba po natin. Ang sabi ng Romans 1:17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith, from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Ang sabi po dito, this was the problem of Job's heart. His righteousness was not dependent on faith in God, but on his own self. Yung righteousness na meron si Job nakabase sa kanyang sarili, hindi na sa Diyos. Ang ganda ng start sana no? Ang ganda ng chapter 1 at chapter 2 He worshiped God despite of what happened. He did not sin even nung nagkasakit siya. Kahit nung sinasabihin siya ng asawa niya, curse God and die. Pero ang kaso, meron palang nangyari. Check natin. Dahil nag-rely siya sa kanyang sariling katuwiran, ano nangyari? He complained to God. Nagreklamo na siya sa Panginoon. Chapter 1 tsaka chapter 2, tapos na. Tignan niyo yung introduction ng chapter 3. Ching! After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. Isipin mo, sinumpa niya yung araw ng kanyang kapanganakan. Bakit? Wala Nag-rely na kasi siya sa sarili niya. Hindi na siya nakabase sa grace ng Panginoon sa buhay niya. Basahin natin yung Job chapter 10, verse 1 to 8. I am disgusted with my life. Sino nagsasalita dito? Si Job. Si Job na sinabi nating righteous kanina. Pero ngayon, I am disgusted with my life. Let me complain freely. Hayaan mo ako, Lord, na magreklamo lang ako. Hayaan mo ako na questionin lang kita. Ang sabi dito, my bitter soul must complain. Dapat lang na magreklamo ako. Imagine, this is Job speaking. Alright, I will say to God, check natin to. Ito yung sasabihin ko sa Diyos. Don't simply condemn me. Sabihin mo sa akin kung bakit mo ginagawa sa akin to. Imagine, sabihin mo kay Lord John, Uy Lord, ba't ako'y nasa sitwasyon na to, Lord? Ba't hindi na lang si ano? Lumabas na ba sa bibig niyo yun? Lord, sana hindi mo na lang ako pinanganak. Sana namatay na lang ako sa sinapupunan. Lord, sana. Ang hirap kasi ng buhay. Sabi dyan, Lord, I will say to God, don't simply condemn me. Tell me the charge you are bringing against me. What do you... Check nyo yung... Ganito nagsasalita si Job. What do you gain by oppressing me? Oh Lord, anong nakukuha mo ngayong nahihirapan ako?
Solid yan, tol. Why do you reject me, the work of your own hands, while smiling on the schemes of the wicked? Sige po, verse 4. Are your eyes like those of a human? Do you see things only as people see them? Tignan nyo. Is your lifetime only as long as ours? Is your life so short that you must quickly probe me for the guilt of for my guilt and search for my sin? Sige po, tapusin natin. Although you know that I am not guilty, no one rescue me from your hands. You formed me with your hands. You made me. Ito yung sinabi ng last dito sa verse na to. Yet now, you completely destroy me. Imagine! Si Job to, nasasabihin niya daw to sa Diyos. Ikaw na naglalang sa akin, tignan mo ngayon. Tignan mo ngayon. Pinahirapan mo lang ako. Tignan mo ngayon. Ginawa-gawa mo ako, tapos paparusahan mo lang ako. This is the guts na meron si Job, na ganito daw yung sasabihin niya sa Diyos na meron siya. Tingnan nyo, nahulog na naman. Pero bakit nangyari to? Ano yung pinaka-reason dito? Because he depended himself sa kanyang sariling kakayanan. Akala niya lahat ng meron siya dahil lamang sa kanya. Kaya nung nagkaroon na ng problema, una, maayos pa yung takbo. Nung meron ng pagsubok sa buhay niya, then, after nun, he cursed the day of his birth. Sana, Lord, hindi na lang ako nabuhay. Alam nyo, hindi ko alam kung dumating na kayo sa ganong prayer. Lord, kunin mo na lang kaya ako, Lord. Lord, patayin mo na lang kaya ako. Lord, ang hirap na ng pinagdadaanan ko, Lord. Oh. Lord, ang sakit-sakit na kasi, Lord eh. Bakit ako po yung nasa ganitong sitwasyon? Alam nyo, clear ko lang ha, it's not wrong to ask question to the Lord. But it is wrong to question the Lord. Ano yung question the Lord? Bakit ako pa, Lord? Para mo sinasabi mas marunong ka sa Diyos eh. At saka hindi basta-basta gagawin ng Lord sa iyan. Ang ibig sabihin, meron ng problema sa atin. Merong problema sa puso po natin. That's why we need to check them. So, ang nangyari kay Job is nagkaroon na ng panghuhusga sa naging self-righteousness po niya. Ano yung sinagot ng Diyos? Mag-jump tayo. Kaya sinabi ko sa inyo, kompleto yung Job na babasahin natin ngayon. Job 38, 1-4. Eto na. Eto na yung sinagot ng Panginoon. Then the Lord answered Job from the whirlwind. Ano yung whirlwind? Ipu-ipu. Buhawi. Buhawi ya. Makanta, something like that. Ipu-ipu na lang para gets nating lahat. Na malakas, na malaking ipu-ipu. Who is this? Sino ba itong nagko-question sa karunungan na meron ako? Wisdom with such ignorant words. Who is this that questions my wisdom with such ignorant words? Verse 3. Brace yourself. Mag-seatbelt ka. Ito yung sinagot ni Lord kay Job. Brace yourself like a man. Totoo. Biyasa ka na. O sige, ito yung sasagot ko sa iyo. Because I have some questions for you and you must answer them. Ito na yung naging tugon ng Panginoon kay Job sa pagrereklamo na ginawa niya sa Panginoon. Where were you when I laid the foundation of the earth? Nasaan ka nung ginawa ko yung mundong to? Nasaan ka nung inaayos ko yung lahat? Nasaan ka nung kinikreate ko yung lugar na kung nasaan ka nabubuhay ngayon? If you know so much, tell me. If you know so much, actually, yung sagot ng Diyos, basahin ninyo simula chapter 38 hanggang sa chapter 41, nagsasalita yung Panginoon. Tinutuloy-tuloy niya yung kinu-question niya sa Lord. Kaya mo bang, ang sabi niya dito, kaya mo bang i-tame yung behemoth? Kaya mo bang i-tame yung Leviathan? Leviathan? Search nyo kung ano yun. Nasa Bible yun, nakasulat. Ang sabi ng Panginoon, kaya mo bang magpaulan dito, tapos dito magpasikat ng araw? Ito yung naging tugon ng Panginoon doon sa pagrereklamo ni Job. At ano po nangyari dito sa verse 40, chapter 1-5, the Lord said to Job, will the one who contends with the Almighty correct him? Let him who accuses God answer him. O Job, sagot! Alam niyo yung sa mga battle rap, yung nag-choke na? Ano Job, wala na? Nasaan ka nung ginawa ko lahat ng mga to? Tapos questionin mo ko kung ano yung nangyayari, kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung inaalaw ko. Ang sabi dito sa verse 4, sumagot na. Then Job, verse 3, then Job answered the Lord. Sumagot na si Job sa Panginoon. Ano sagot niya?
I am unworthy. Bakit? Nakorek eh. Naitama eh. Okay, Lord. Hindi pala ako righteous dahil sa sarili ko. Hindi pala ako magaling dahil sa sarili ko. Hindi pala ako anointed dahil sa sarili ko. Lahat pala ng yun dahil lang pala sa'yo. How can I reply to you? I put my hand over my mouth. Literal, ganyan yung ginawa ni Job. Kasi bakit? Nakorek na eh. Tinama siya ng Diyos mismo eh. Ang sabi dyan, no? Tinakpan niya yung bubig niya, I spoke once, but I have no answer. Twice. Pero hindi na ako magsasalita ulit. Bakit? Ang Diyos na yung nagsalita. Ang Diyos na yung nag-correct sa kanya. Check natin to sa verse 4, Job chapter 42, verses 1 to 6. Ito po yung YDC verse natin, yung first part nito. Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. Bakit? Kasi na-correct na si Job dito eh. Tinama ni Lord lahat ng pagkakamali ni Job dito. Ni-reveal ng Lord kung sino siya sa harapan ni Job, na kung sino yung kino-question na Diyos ni Job. Ito, pinakita ni Lord kung sino siya. Basahin nyo, sobrang sarap ng chapter 38 verses hanggang chapter 41 ng Job. No purpose of yours can be thwarted. Wala kang purpose na hindi pwedeng hindi mangyari. Ang sabi dyan, you ask, who is this that obscure my plans without knowledge? Surely, ang sabi ni Job, si Job na to, nagrepent siya dito. Surely I spoke of things I did not understand. Nagsalita ako ng pabara-bara. Things too wonderful for me to know. Next verse, please. You said, listen, and I will listen now, and I will speak. I will question you, and you shall answer me. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Ito yung sinabi ni Job. Dati naririnig ko lang kung sino ka. Dati naririnig lang kita, pero ngayon, napatunayan ko na ikaw talaga yung buhay na Diyos. Therefore, I despise myself and repent in dust and in ashes. Ito po yung naging response ni Job. Bakit? Kasi nakilala na niya kung sino talaga yung Diyos. Na kanina, nagreklamo siya from chapter 3 hanggang yung chapter 8 na mabasa natin. Actually, tuloy-tuloy yun. Kahit nung kausap niya yung mga kaibigan niya, nagreklamo siya doon. Pero this time, dahil na-correct siya, nagkaroon na ng repentance. Ngayon, YDC, mabilis lang. Hihintayin nyo pa ba na si Lord mismo yung mag-expose sa mga ginagawa ninyo bago ninyo talikuran yung mga bagay po na yan? Ako, isa lang yung masasabi ko. Itong ni-reveal ng Panginoon sa atin na ito na salita niya, hindi natin to alam. Ang tagal nating binabasa yung Job, but right now, He revealed it. What more pa yung mga kasalanan ginagawa mong batago? Anong palagay mo? Itatago yan ni Lord? Sooner or later, those sins will be exposed. And when they will be exposed, siguradong mapapahiya tayo. Anong kailangan natin gawin as early as now? Kagaya ng ginawa ni Job, we need to repent. Kailangan po nating ihingi ng tawad na yung mga bagay na yan. Kailangan na po nating bitawan yung mga bagay po na yan. Bakit? Kung ayaw mo pa rin, YDC, it's your choice, but sooner or later, magsisisi ka at masasabi mong, sana pala, noon pa lang sumunod na ako sa Diyos. Sana pala, noon pa lang, 100% binigay ko na yung sarili ko sa Panginoon. Ang sabi dito ng Isaiah 45:9, woe to those who quarrel with their maker. Sumpain yung nakikipag-away, yung nangongwestiyon, yung nagrereklamo sa manlilikha niya. Ano yung manlilikha? Yung pong maker, creator po niya. And then, yung sa Numbers 14:27-29, ito po, bakit ko kailangan sabihin to? Kasi naririnig po ng Diyos yung kada reklamong lumalabas sa bibig mo at tinitibok ng puso mo. How long must I put up with this wicked community and its complaint against me? Ito po nung nagre-reklamo yung mga Israelita nung papunta sila ng Promised Land. Anong sinabi nila? Sana palang namatay na lang tayo, kaya bumalik na lang tayo dun sa Egypt. Doon, meron pang onion, meron pang ganito, meron pang apple, meron pang etc. etc. Dito, puro pugo, puro mana. Nagreklamo sila. Yes, I have heard the complaints the Israelites are making against me. Now tell them this. As surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. And you will drop dead in the wilderness because you complain against me, every one of you. So lahat na nag-complain sa Panginoon, pag nag-complain ka, pakatandaan natin to, pag nag-complain ka sa Diyos, para mong sinasabi na mali siya at ikaw tama ka. Kapag nagreklamo ka sa Diyos, para mong sinasabi sa Kanya na, Lord, mali ka dyan. Oops, Lord, tama ka sa paggawa na maganda ako, nagwapo ako. Pero dito sa part na problema na to, medyo mali ka dyan. No. Never magkakamali ang Diyos.
Perpekto yung Diyos na sinasamba po natin. Kung merong mali, walang iba kundi ikaw. Kung hindi ako. Kung hindi yung perception po natin sa mga bagay-bagay. Palagi pong ganon. Kaya wala tayong karapatan na questionin po ang atin pong Panginoon. 1 Corinthians 10:9-10, 9-11, nor should we put Christ to the test, as some of them did and then died from snake bites. And don't grumble as some of them did. Sino to? Yung mga Israelita na naman to. Nagreklamo na naman sila. Alright? And then were destroyed by the angel of death. These things happened to them as example for us. Nangyari po yung mga bagay-bagay na yon. Hindi po para gayahin natin ulit. Nangyari yung mga bagay-bagay na yon para matuto tayo. Kaya ito, nakakalungkot man, no? Paulit-ulit tumatayo kami dito. Hindi na nga kami nakontentong isa-isa kami. Nagtatlo na kami dito eh. Every YDC, sinasabi namin yung buhay namin, huwag ninyong gagawin to, huwag ninyong gagawin yan, mapapahamak kayo. Tapos may mangyayari, mapapahamak kayo. Sinabi na namin sa inyo, ang titigas na mga ulo ng mga kabataan ngayon. Pero sana wala na sa Calvary. Sana maubos na yung matigas na ulo, mabago na lahat dito sa YDC. Alam nyo, hindi namin sinasabi yung mga mali namin decision sa buhay para magpasikat, para magpakulkid kami. Kaya namin binubulat-lat yung buhay namin para huwag nyo nang ulitin. Kapag sinabi namin nahulog kami sa ganitong klaseng kasalanan, huwag nyo nang ulitin. Because hindi pleasing yung magiging consequence. Kapag sinabi namin na huwag munang manligaw, huwag munang magpaligaw, huwag muna. Hindi dahil anti-relationship kami, no. Meron nga kaming meron ako asawa si Kuya AJ, meron girlfriend si Radley, si Pastor Radley. Hindi kami anti-relationship. We are anti-wrong process. Against kami sa wrong process. Why? Because we've been there. Merong mga merong mas sasakit na consequence. Yung sinasabi namin sa inyo, napahiya na kami dati, huwag nyo lang hayaan na mapahiya pa kayo ulit ngayon. Meron ako nabalitaan eh. Sabihin ko ba? $12 years old? 11 years old? Meron na kayong pakras-kras? Seryoso? Crush-crush kayo, hindi nga kayo marunong mag-toothbrush? Seryoso? Nauhulog ninyo yung katagang mahal kita? Sabihin nyo yan kapag may asawa na kayo. Mahal kita. Igit mo may busit, mo na balo, nagawan mo. Mahal kita, tapos meron kang nakitang mas better. Mahal kita. Bakit ko sinasabi ito? Uulitin ko lang. Kagaya ng sinabi po nito, lahat ng mga sinasabi po namin, lalo na nasa Bible naman to eh. YDC, matuto kayo. We want you to be better than us. Gusto namin na mas maging magaling kayo sa amin sa aspeto na to. Kasi kami, bata pa lang nagkamali na eh. Kaya ngayon tumanda, nagsisi kami. Kasi bakit? Wala namang pagsisisi sa una. Yung mga magulang ninyo, andiyan ulit-ulit ko Kenny, yung mga guardians ninyo, sinasabing umuwi kayong maaga. Umuwi, hindi. Kala mo naman hindi ka dumanas ng pagkabata. Oh, may nangyayari. Sino nandyan? Kaibigan mo, magulang mo, guardian mo. O, nano. Napahamak ka. Sino mapaperwisyo? Ikaw? Hindi. Tapos kung makasagot ka, wag mo akong pakialaman! Ako, ito sasabihin ko sa inyo to. Hindi na kasi ako nakatira sa amin eh. Pero kunyari, yung pamangkin ko, sasagot siya sa nanay ko, o kaya sa tatay niya ng pabalang, dugo ka sa akin, boy. Sabi nila, ito yung generation na pinakabastos. Sabi nila, ito yung pinakabastos na generation. Pero naniniwala ako magbabago yan ngayon. Naniniwala ako talaga.
Masakit lang talaga mahalin yung mga kabataan. Pero naniniwala ako, kaya natin magbago. Kakayanin natin dahil kasama natin ang Panginoon. Alright. Ito real talk. I-declare natin na mayroong conviction. Pakisabi sa katabi mo, meron pang pag-asa. Sa kabila naman, pakisabi, hindi ka hanggang dyan lang. Ngayon, ideklara natin ng sabay-sabay, may planong maganda ang Diyos. Kagaya ng sinabi ni Kuya AJ kanina, yung pinag-pray ni Ate Grace kanina, this time magiging 100% na tayo. This time, tayo yung magme-make ng difference sa mundo. Hindi tayo yung gagaya sa mundo. Tayo yung mag-win sa mundo. Tayo yung mag-win sa mga kasama po natin. Isipin nyo yun, no? Yung declaration ni Kuya AJ kanina sa prayer niya. Tayo yung mga magiging next generation leaders kung hindi pa darating ang Lord. Tayo yung may kakayanan na bumago ng Pilipinas, ng pamilya. Pamilya lang natin, ha? Huwag niyong pakialaman yung hindi niyo muna pamilya. Right? Ng community kung saan kayo nabibilang. And YDC, para lang masabi ko sa inyo, that is the very vision of Utopia 316 Foundation. For us to make an impact to communities kung saan tayo nabibilang. And yung impact na yun, hindi po pangit na impact. Magandang impact na kung saan na ilalapit po natin sila sa Diyos. Ngayon, sinong ready makiisa dun sa panawagan na yun? Na magiging matuwid na tayo lahat. Na magsasubmit na tayo sa magulang natin. Na susunod tayo sa mga leaders natin. Na kapag sinabing uwi, uwi! Uuwi agad, ha? Tsaka check natin to. Ito, nasabi lang, sobrang kailangan ko lang sabihin to. Sobrang ganda lang nito. Kung bakit nalaman natin na nag-rely si Job sa kanyang sariling righteousness. Alam niyo kung ano yung tawag sa Hebrews 11? Yung Hebrews 11, dyan po nakalista yung mga pangalan ng mga righteous na tao. Si Abraham na considered siyang righteous because he obeyed the Lord. Sina Noah, nandyan sila because they were considered righteous. Pero basahin yung yung Hebrews 11. Wala dyan yung pangalan ni Job. Bakit? Kasi fake lang yung kanya. Kasi nag-rely siya sa sariling righteousness niya. At hindi sa righteousness na binigay ng Panginoon sa kanya. And then check natin itong James 5:11-12. Ang sabi dito, as you know, we count as blessed as those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. Sabi diyan, the Lord is full of compassion and mercy. Ito yung nangyari. Ito yung ginawa ng Panginoon. Bakit? Because Job was full of himself. Kaya nawala na ng posisyon yung righteousness ng Panginoon sa kanyang buhay. But still, tingnan natin to, the Lord is full of compassion. And He is full of mercy. And that is the same reason why we are still standing here today. Why we can still worship Him. Despite of the things that we have done, yung pag-ibig pa rin ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo nandirito. Yun pa rin yung reason why until now, nakatayo tayo. And I hope yun din yung magiging reason kung bakit magpapatuloy tayo hanggang sa huli. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kita-kita tayo next week. Tingin dito. Alam nyo ba, mabilis lang, bago tayo matapos. Kasi meron pang point eh. Alam nyo ba, na yung regular na nagiging bilang natin, last time umabot tayo ng 394. Alam nyo ba, sa biyaya ng Diyos, hindi na tayo bumababa ng 350. Siyempre, dahil lang sa Panginoon yan. Pangalawa, check nyo to. Dahil nanatili kayo. Dahil nagstay kayo. And I hope for us to reach yung goal natin na napakaraming kaluluwa, I hope patuloy kayong manatili. I hope patuloy kayong magstay. Bakit? Check natin to. Job had unfailing faith in God because Job patiently endured his trials and was restored with double blessing. Dahil nanatili si Job, nagpa-correct si Job, nagpa-guide si Job, nagpatama siya. Ang sabi dito, na-restore yung blessing niya. Double pa. Gusto mo yon? Double
portion of blessing because Job was submissive to God. He allowed the purpose of God to be fulfilled in his life. Okay, hindi na siya, nung kinorek na siya ng Panginoon, nagrepent na lang siya, nagpabago siya sa Diyos, though the process was so agonizing. Therefore, God in His faithfulness restored to Job double what he had before. Bakit? Kasi wala namang masarap na correction ulit-ulit no? Wala namang masayang correction. Wala nga akong kinorek dito yung sinabi niyang, praise the Lord, thank you. Masakit yung correction Even nung nakukorek ako, pag nakukorek ako, anong gusto mo? There were times kapag nakukorek, syempre, di ka naman iiyak agad-agad. Yung pag-uwi, kasi nare-realize mo, mali ka pala Kasi nare-realize mo, hindi pala tama yung ginagawa mo So magre-repent ka. Ngayon, anong gagawin after ng repentance? Pagbabagong buhay. Alright? Pagbabagong buhay na. So ito yung ginawa ni Job. Job 42:10 to 17. When Job prayed for his friends, pinanalangin niya yung mga kaibigan niya. Bakit nga? Dahil ang sinabi ng Panginoon dun sa pinakaunang verse niyan, yung sa verse 7 ata, kung di ako nagkakamali, na galit yung Panginoon kay Elihu, kay Zophar, at saka kay Bildad. Bakit? Dahil mali yung sinasabi nila na word ng Panginoon. Ang sabi ng Lord sa kanila, hindi nyo sinabi yung dapat nyo sabihin. Hindi nyo sinabi yung tama sa servant ko na si Job na, yon, basahin nyo doon. When Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Check natin yung naging blessing ni Job. Then all his brothers, ang sabi dyan, sisters and former friends came and feasted with him in his home, and they consoled him and comforted him because of all the trials the Lord had brought against him. And each of them brought him a gift of money and a gold ring. Next verse. So the Lord blessed Job in the second half of his life even more than in the beginning. Kanina, ilang ship yung meron siya? 7,000. Ngayon, ilan siya? 14,000. Sabi dito, kanina, ilang camels yung meron siya? 3,000. Ngayon, meron siyang ilan? Very good, children. You can do the math. Kanina, meron siyang 500 teams of oxen. Ngayon, meron siyang ilan? Very good, children talaga. He also gave Job 7 more sons and 3 more daughters. Wow. Pati yung mga anak niya, binalik niya. Binigay niya sa kanya, binigyan siya ng mga bagong anak. Check natin to. He named his first daughter, Jemima. Wow. Ang second daughter niya, Keziah. Wow. Isa sa mga baka natin, si Kez. And the third, Keren Hapok. Oy, tinatawanan niyo yung pangalan niya, Sumbong ko kayo sa kanya pag nakita natin sa langit. And all check natin to, bakit nyo tinatawanan? In all the land, no woman were as lovely as the daughters of Job. Ang ibig sabihin, alam nyo bakit nasabi to? Na sila yung mga pinakamaganda. Bakit? Kasi yung unang anak ni Job, yung mga namatay, palaging umiinom. Palaging nagpa-party. O ito, siguro may surala siguro. Pero dito, ang sabi niya, itong tatlong na to, si Jemima, si Keziah, and si Keren Hapok. In all the land, wala nang mas gaganda pa sa kanila. Wala nang mas gaganda pa sa kanila. Bakit? Favor yan ng Lord. Bakit? Kasi nagpa-correct si Job. And their father put them into his will along with their brothers. Sige po, tapusin natin. Job lived 140 years after that, living to see 4 generations of children. Imagine, 4 generations of children and grandchildren. So, yung anak niya, nanganak yung anak nila. Naranasan pa ni Job yan. Then he died an old man who had lived a long, full life. Ito yung nangyayari, kapatid, kapag nagpapakorek tayo sa mga kamalian natin. Kuya Zap, ang sakit kasi nun Masakit talaga yan. Hindi naman pinangako ng Diyos na smooth lang yan. Masakit talaga yan. Pero tignan mo, kapag nagpa-correct ka, at the same time, nagpatuloy ka kung saan ka tinawag ng Diyos, anong mangyayari? Double portion of blessing. Double portion of blessing. Hallelujah. No matter how bad trials are in life, just remain steadfast in our faith. Magpakatibay lang tayo sa ating pananampalataya. Never speak evil. Huwag natin ko-questionan din ang Diyos, but praise and thank God for His goodness. He has a purpose in all the trials that He permits in our lives. And like Job, let us glorify the Lord regardless kung anong pinagdadaanan natin.
Ang sabi ng James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised. Merong blessing sa mga nagpapatuloy. And as you know, ang sabi dito, we count as blessed those who have persevered. Nakita natin, nabasa natin ito kanina, no? Na nag-persevere si Job, kaya nagkaroon ng blessing sa kanya. At saka check din natin ito yung Hebrews 10:36. Patapos na po tayo, 3 hours na lang. Patient endurance is what you need now. YDC, we need to endure. YDC, we need to persevere. Anong ibig sabihin yan? YDC, we need to keep on keeping on. Kailangan po nating magpatuloy. Kuya, masakit. Kuya, mahirap mag-surrender. Kuya, mahirap ibigay. Nahihirapan akong ibigay yung 100% ko sa Lord. YDC, we need to do that. Kailangan po nating magbata so that you will continue to do God's will. Then, you will receive all that He has promised. Para ma-receive po natin, matanggap po natin lahat ng pinangako ng Diyos sa atin. Check pa natin itong last verse natin bago tayo mag-review. Romans 8:18. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Na yung pinagdadaanan natin ngayon, pagtsagain lang natin. I-overcome lang natin, palagpasan lang natin, at makikita natin yung napakagandang planong ng Diyos sa buhay po natin. Yung mga pangako na marireceive natin kung magpapatuloy po tayo sa Kanya. Ito po yung gusto ng Lord. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. At magpapatuloy din ako. Ang sabi po dito, unfailing faith in God alone is the key to overcome trials. Ito daw yung susi para malagpasan natin. Ano yon? Unfailing faith sa Panginoon lang. So mag-review po tayo. Job did not sin but worship God even in the midst of severe tragedy. Pangalawa, Job held on to his faith even when he was afflicted with painful sores. Pangatlo, Job repented nung nagkasala po siya. At pangapat, Job patiently endured his trials and was restored with double blessing. Alam nyo, meron pang isang point dito na mabilis. Ang sabi dito, reasons why God allows trials. Palaging merong dahilan, kagaya na sinabi ko kanina, for us to be sanctified, para ma-purify tayo, para malinis tayo, for us to grow in faith, para lumago tayo sa ating pananampalataya, for us to shame Satan. Sino dito yung gustong ipahiya si Satanas? Sino dito yung gustong sampalin si Satan? Ang gagawin natin, magbata tayo kapag merong pagsubok. Ang gagawin natin, magpatuloy tayo kapag merong problema. Bakit? Isa sa mga dahilan kung bakit nina-allow ni Lord, ano pa? Para mapurihan natin siya. Alright? Para po masamba natin ang atin pong Panginoon. So, yung mga bagay po na to, ang sabi dito, no? We may be doing the right things. Check natin to. We may be doing the right things, but they are no longer due to God's grace. Baka kaya tayo nagsisimba. Baka kaya tayo nagsi-CU. Baka kaya tayo nag-a-attend ng YDC, ng prayer meeting. Baka kaya tayo nagde-devotion lang. Baka kaya tayo nagpi-pray para lang magpasikat na tayo. Or baka natin ginagawa yung mga bagay na to, hindi dahil expectant tayo, kundi naging responsibility na lang natin. Ay kasi kailangan ako makita sa YDC para hindi ako mapahiya kapag tinanong ako sa CU topic. Ay hindi, kailangan ko mag-attend ng YDC para ganito na lang. Alam nyo, nadidistract tayo sa main purpose natin. Ang sabi dito sa Revelations chapter 2 verse 2 to 5, I know your deeds. Baka kayo to. Baka tayo to. Alam ko yung ginagawa ninyo. I know your hard work and your perseverance. Alam kong lahat yan ang sabi ng Diyos sa church ng Ephesus. I know that you cannot tolerate wicked people. Hindi nyo na nga tinatanggap si Kibuloy eh. Hindi nyo na nga tinatanggap si Ed Lapis eh. Hindi nyo nga tinatanggap yung mga katuruan nila eh. I know that you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false. Alam ko lahat ng yan. Alam ko yung pagtatiyagaan ninyo. Alam ko nagpigil kayo. Alam ko nagbata kayo. Alam ko nagpapatuloy kayo and endured hardships for my name and have not grown weary. Alam ko hanggang ngayon, kahit na nahihirapan kayo, kahit na napapagod na kayo, kahit na ang dami ng problema na pagdadaanan ninyo, alam ko nagpapatuloy kayo. Pero ang sabi ng verse 4, check po natin, yet I hold this against you. Yet I have this one thing against you. You have forsaken that you had at first
You have forbidden your first love. You have abandoned your first love. Sino po ba yon? Ang atin pong Panginoon. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Alam nyo, YDC, nakakalungkot isipin na nagpapatuloy tayo kasi nakakahiya na lang sa ibang tao. Alam nyo ba, remind yourself this. The very first time na naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, yung after nun, yung pakiramdam na yung mga family mo gusto mo silang ma-sharean kasi nakita mo kung gaano ka karumi, tapos nilinis ka ng Diyos. Ako, ulit-ulitin kong iti-testify sa inyo to. Hindi ko na lang babanggitin si Kuya AJ sa inyo. That was youth camp. Ipinakita yung Via Dolorosa. Tapos, alam nyo yung naging tanong ko lang sa Lord, pambihira, Lord, sino ba ako? Sino ba ako? Ba't mo ako minahal ng ganito? Sino ba ako? Bakit mo binayaran yung mga kasalanan ko? Sino ba ako? Bakit mo ibinigay yung buhay mo sa akin? I was just crying to the Lord. Niyayakap ko si Kuya AJ, tapos na yung session. Tinulak ko siya dun sa likod ng function hall na yon. Tapos umiiyak lang ako sa kanya. Why? Dahil nakita ko, pambihira, kahit patapon yung buhay ko, merong Diyos na nagmamahal sa akin. Kahit basura yung buhay ko, merong Diyos na naglinis sa akin. Kahit na marami akong ginawang mali, merong Diyos na patuloy na naghihintay at nagmamahal sa akin. And alam nyo, IDC, that changed my perspective sa buhay. Alam nyo, after nun, palagi ako nandito, nagmi-ministry, ginagawa yung mga bagay-bagay. Nagpatuloy ako 2013, 2014, pumasok ako ng ABS 2015. Nag-join ako ng mission, ng intercession 2016, nagpagamit sa Panginoon. Simula noon hanggang ngayon, naging youth leader ako. But dumating ako sa pagkakataon. Sobrang eager kong magpagamit sa Lord eh. Pero dumating ako dun sa pagkakataon na ginagawa ko yung mga bagay-bagay para lang mapansin nila ako. Para lang masabi ng mga tao, nakaka-bless si Jesus. Tingnan mo yan, sobrang busy na, sobrang pagod na, pero ginagawa pa rin to. Tingnan mo yan, intercessor na, kasama pa sa mission kapag VBS, tapos nag-youth leader na, tapos kasama pa sa AVS. Sobrang gusto kong marinig yung mga papuri nila, kaya ginagawa ko yung mga bagay na mga ginagawa ko para sa sarili ko, hindi na para sa Diyos. And YDC, gusto ko lang sabihin sa inyo to, it's so tiring. Sobrang nakakapagod i-please yung sarili. Sobrang nakakapagod i-please yung ibang tao na kapag hindi na sila natutuwa sa ginagawa mo, alam niyo yung ginagawa ko, gumagawa ko ng paraan para mapansin ulit ako. Magbubuhat na mabibigat na speaker, mag-i-stay ka dito, kunyari magpipray sa prayer cell. I did all those just to please people. But I have forgotten my first love. I have forgotten kung gaano ko kamahal ang Panginoon dati, and that I repented. Doon po hiningi ko ng tawad sa Panginoon and alam niyo yung sinabi ko sa Diyos, Lord, patawarin mo ako na nakakalimutan kong kaya lang pala ako nandito ngayon dahil sa iyo. That the very purpose of my existence is to glorify you. And hanggang ngayon, nagpapatuloy po tayo. Ano po yung ibig ko sabihin dito? Kailangan po nating makita that it will never be about us. It's always been about Jesus. Sa buhay po natin, alam nyo yung napag-aralan po natin, siguro mga 90%, 99% na narinig natin kapag kinukwenta yung buhay ni Job, sino yung nag-glorify? Si Job. Kasi ganito si Job, kasi ganito si Job. But it's not about Job. It's about the compassion and the mercy of God na nagpatuloy, ipinararan siya despite of Job's complaints sa kanya. And sa atin, YDC, there's still a chance. Meron pa rin po tayong pag-asa. Yung sinabi ng Panginoon kanina, oo, naintindihan ko, pagod kayo, busy kayo, marami kayong ginagawa, but I have this one thing against you. You have forsaken your first love. Ngayon, anong hihingin ko sa inyo? Let us repent. Bumalik tayo dun sa pag-ibig natin na meron tayo na una. Kanino yun? Bumalik tayo sa pag-ibig natin sa Diyos. YDC, maging top priority ulit natin sa puso natin ang Panginoon. YDC, ang gawin natin ulit sa pag-aaral natin, sa paglabas natin sa bahay, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa business na meron tayo, sana ang inihiling ko, ang maging motivation po natin dahil mahal natin ang Diyos. And that would change everything. That would change everything. Gusto kong anyayahin ang lahat na tumayo bago tayo mag-take ng Holy Communion. This time, though ilang beses na natin itong ginawa, pero marami pa rin pumapalya sa atin.
But this time, we will rely on God's grace alone. This time, ang pangahawakan na lang natin, yung grasya ng Panginoon sa buhay natin. Ang gagawin na lang natin, gagalaw tayo kasi mahal natin ang Panginoon. Ngayon, pikit tayong lahat, mabilis lang. I want us to have a recommitment sa Diyos. Nang kagaya ng ginawa ni Job, nagkamali siya. He complained against God. He even sinumpa niya yung kanyang kapanganakan. But when God corrected him, nagpatama siya and he was restored. Double sa blessing na meron siya. Pero ngayon, I hope we were being touched by the Word of God. Pero ngayon, ihingin ko ang bawat isa sa atin. Walang pilitan, walang nakatingin sa inyo, lahat magsara ng mata. Gusto kong hingin sa inyo, sa lahat lang na merong gusto, itaas nyo yung kamay ninyo kung gusto nyo na magbago. Itaas nyo yung kamay kung gusto nyo isuko yung buhay nyo sa Panginoon 100%. Na sinusubukan mo naman magbago pero pumapalya ka. But this time, as I have said, gagawin natin itong pagtaas ng kamay na to na nakabase lamang sa grasya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na to. Lord, you can see the hands of these people, God. Nakikita mo po yung bawat kamay na nakataas, Panginoon. Once again, recommitting our lives to you. Lord, ginawa na namin to dati pero pumalya po kami, nagkamali po kami, Panginoon. Lord, sinubukan po namin magbago pero hindi po namin kinaya, Ama. But now, Lord, once again, our hands are raised in faith. Lord, declaring that we will stand only by grace. Panginoon, na mabubuhay lang kami, Panginoon, sa iyong biyaya. Lord, na mabubuhay lang kami dahil meron kaming takot sa inyo, Panginoon. At Lord, mabubuhay kami dahil mahal ka lang namin, Panginoon. And Lord, I pray sa lahat ng mga kamay na nakataas, Panginoon, ngayon na yung oras ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Lord, that they will be someone, Panginoon, yung identity na binigay mo sa kanila, ang kanilang ipapamuhay, Panginoon, na hindi na sila yung dating sila, kundi sila yung mga anak mo na ngayon, Panginoon. Sila yung mga matatagumpay na ngayon, Ama. At sila yung mga banal na dahil binanal mo na sila, Panginoon. Maraming salamat. And Lord, these people, Panginoon, ay magpapatuloy hanggang sa araw na dumating ka. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.